Magandang araw, o magandang gabi man, Pilipinas nating mahal. President Bongbong Marcos, kumpirmado ang gentleman's o secret agreement between Xi Jinping at ang former President ng Republika ng Pilipinas, Digong Duterte. Mga Lodi, mga kababayan, kinumpirma na ni Pangulong Bongbong Marcos ang gentleman's secret agreement dito na kinasasagutan ng former President Digong Duterte at ang Chinese President Xi Jinping. Inamin po ito mismo ng embahada ng China na andito ngayon sa Pilipinas. Nagtataka ay talagang makikita natin dito na hindi maganda ang tono ng pananalita ng ating presidente dahil nadismaya ito. Dahil totoo nga naman ang kanyang hinala na nagkaroon ito ng secret agreement between the two leaders from the Philippines, former administration, and the China. So dito, hindi napigilang nasabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ang katagang the former president, sa very experienced lawyer. Pero bakit ang mga lawyer niya ay hindi gumagawa na walang sulat o katunayan o niwala man lang video o sulat o anumang documents na nangyari habang ginanap o ginawa nila ang kanilang tinaguriang gentleman's agreement or secret agreement. Ito inadismaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiyak na tiyak, meron itong sagot na naman dito. Parang nagpuuntugang mga bato ang ating dalawang mga leader. Although yung isa ay lumipas na ang kanyang panunungkulan, pero itong panibago or itong bagong administrasyon ay talaga namang kinakalaban dito ng Duterte, the former administration. Ating pakinggan ang pahayag ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y naganap sa Amerika, mga kababayan, habang naandun po siya. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago Ayun ang tawagin usapan. Maliwanag para sa akin, maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue na. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing.
binitawang Bakit pahayag hindi nila ni, sinabi? Kung Pangulo. gusto nila isikreto, bakit di nila sinabi sa amin nung kami pumasok na sabihin meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang Okay, administrasyon. gustong Tanong pagpapaliwanagin. natin sa kanila. Kaya walang dokumento. O, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano naman paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sinong kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa Oh, may pagbusisi gustong kausapin. sa mga Handa dokumento na. ukol sa Dalawang pinasok na pangulong kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to me. And then Pero sit sa down and tingin natin, discuss it. medyo I'll do malabo my ito. homework first. Ipinagtanggol natin naman ng yung- Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita Problema sa issue sa dalawang, China. pangulong The ito. Vice President is part of Paparinig yan sa the bawat government. isa. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That Ayun na napakatulan ng means Pangulo yung mga absolutely ganyan nothing na to me. usapan. O yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At abangan po natin dito, tiyak na tiyak, merong sagot ito. Si FPRRD dito. Tiyak na tiyak yan. Dahil magkagaroon na naman po ito ng prayer rally. Ika nga. Ang kampo ng mga Duterte. At ang hindi maganda dito mga idolo, kung may na-expose ang administrasyong ito patungkol dito sa gentleman's o secret agreement man. Of course, ang kabilang kampo naman, sa kampo ni former President Digong Duterte, ay tinatawag naman nilang alipin itong administrasyong ito ni PBBM ng Amerika. At hindi ko lang din lubos sa maisip na talagang ang dalawa nating bigatin dahil alam naman natin ma-impluwensya itong si Digong pa rin hanggang ngayon ay talagang nag-uumpugan. Dati namang magkakasama ito. Nagkaiba o magkaiba lang ang kanilang paniniwala dito at stance pagdating dito sa West Philippine Sea. Ang kampo ni Digong ay medyo pumanig dito sa komunistang China o CCP kay President Xi Jinping at of course ang administrasyon naman sa kasalukuyan ni Bongbong Marcos ay medyo halata naman na nasa western pumanig. At asahan natin dito ang balitaktakan pa ito sa dalawang pangulo at wag naman po sana hantong ito sa hindi magandang kahinatnan dahil lalong-lalong lulubog ang ating bansang Pilipinas pagka ganito ang dalawang pangulo nating nag-uumpugan, naanimoy nag-uumpugang mga bato.
para sa inyo mga idolo. Saan kayo o anong opinion ninyo? Mas pabor ba kayo sa panahon ng Administrasyong Duterte na kung saan kumiling ang administrasyon niya sa China? Or sa panahon ngayon sa Administrasyong PBBM na andito sa Western countries, ally? Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.